Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness tips sa Health Check Plus. Nagbabalik ang Health Check Plus, ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama pa rin natin si Professor Michael U. Jimenez para pag-usapan kung paano alagaan ang mental health sa ating mga workplaces. Prof. Mike, napakadami na nating napag-usapan, no? Pero marami po kaming natatanggap na tanong at comments mula sa ating social media. Isa po dito sa mga comment galing sa ating social media, Prof. Mike, toxic din kadalasan ang mga kasamahan sa trabaho, kung kaya't maraming depression at stress issues ang nagaganap sa workplace. Prof. Mike, paano po ba magkakatulungan ang employees at employers para sa isang healthy work environment to promote mental health in our workplaces? Napakahalaga po na meron talagang communication ang employer tsaka ang employee. Napakahalaga na magkaroon ng dialogue. Kailangan din handa pareho yung isip ng employer na makinig kung ano man ang mga concerns ng employee. Kumbaga, walang panghuhusga, non-judgmental. Kung anong sasabihin ng employee, kumbaga malaya niya itong masasabi nang walang kinatatakutan. Kaya very important na sa simula pa lang, yung employer magsabi na, ito, bukas ang ating opisina para pag-usapan ang mga bagay na ito. Kaya very important talaga yung tinatawag nating kultura sa kumpanya. At mahalaga na mag-undergo ang mga leaders, yung mga supervisors, yung mga boss, kung paano i-manage itong mental health ng mga employees. And yun na nga, walang takot, bukas na pakipag-usap, malaya na makapagsasalita at hindi sila puhusgahan. Tapos mula doon, hahanap sila ng paraan kung paano kaya natin to hahanapan ng solusyon. Mahalaga na nararamdaman ng empleyado na siya ay pinakikinggan dahil yun ay nagbibigay din ng pagpapahalaga doon sa kanyang presence sa kanyang kumpanya. Otherwise, ang mangyayari, kumbaga, kapag alam niya na hindi siya pinakikinggan, hindi siya pinapahalagahan, pwedeng ang mangyayari sa kanya, biglang lagi na lang late. O kaya pumapasok, pero mentally absent. Babagsak na ang productivity, babagsak ang performance, mawawala na siya ng satisfaction. Kaya ang mangyayari, magiging mabilis ang pagdating at pag-alis ng mga tao doon sa kumpanya. Kaya nga sa mga companies, napakahalaga rin na tanong na, kumusta kaya dito? Ang mga tao ba dito ay nagtatagal? Pag ang tao mabilis ang turnover, pwedeng ito ay signal na mukhang meron tayong kailangang tingnan dito. At mahalaga rin yung job satisfaction survey. Masaya ba ang mga tao dito? Nakakahanap ba sila ng purpose dito sa ating kumpanya? And namimit din ba natin ang kanilang mga needs? Very important yan para pare-parehong sumulong ang bawat individual at pati na rin yung organization na kinabibilangan nila. Naku, napakadami nyo na pong advice, no, para sa ating mga employers, Prof. Mike. Sana po ay napapakinggan tayo ng ating mga employers para na rin maging mas productive ng ating mga workers. Prof. Mike, kapag nakakaranas ng mental health struggles, pero takot mag-open up dahil baka mawala ng trabaho o magka-issue sa trabaho, no? Ano po yung pwede naming gawin? Ang pwedeng gawin, halimbawa, kumbaga, natatakot ka na magsabi, meron namang mga pwedeng tawagan. At saka, kumbaga, protektado na rin nga pala ang mga tao na nagkakaroon ng mental health condition. Ito po ay nasa batas, ang Mental Health Act 11036. Pinoprotektahan po nito ang mga tao na nakaranas ng mental health condition, depression, anxiety. Kaya hindi pwede na sasabihin sa inyo, sorry hindi ka na pwede sa kumpanya dahil mayroon kang depression. Protektado po ang mga tao
na nakararanas ng mental health condition. At meron po mga tao na nakaranas ng depression na sinuportahan ng kumpanya. Kumbaga, ang mga kumpanya po ngayon talagang gumagawa ng paraan para suportahan ang kanilang mga tao. Dati noon, kapag may lagnat, saan pupunta? Pupunta ka sa clinic, sasabihin ng HR or Human Resources. O, nagkaroon ng sugat, punta ka dito sa clinic, sasabihin ng Human Resources. At ngayon, kumbaga, nako, nasa-stress ako. Nasa-stress ka ba? Dapat, ang Human Resources, itong taong nasa-stress, meron silang tulong na maibibigay. Meron tayong counselor, meron tayong psychologist, meron tayong makakausap para sa inyong nararanasan na stress. Ito ay nakalagay din sa memo ng Department of Labor and Employment noong February 11, 2020. Nakalagay doon na bawat kumpanya dito sa Pilipinas kailangan merong ino-offer, kailangan merong binibigay na psychological service sa mga empleyado. Yan po ang direktiba ng DOLE. Kaya lang minsan, sabi mo nga, Teacher Ellie, paano kung ayoko kasing malaman nila? No? Gusto ko pupunta ako dun sa hindi sa loob ng kumpanya. Pwede din ito. Kasi meron po tayong tinatawag na crisis hotline. Mga health checkers, pwede nyo pong isulat ang numero na ito. At pag sinulat nyo ito, nako, tawagan nyo po para po later on kung nakaranas kayo na parang sandali, talagang nahihirapan ako mag-isip. Nako, ninenervyos ako. At least nandyan po ito. Ang 24/7 National Center for Mental Health Crisis Hotline. Ang smart number, smart TNT ay 0919 057 1553. Kung Globe naman po, 0917 899 8727 or 0917 899 USAP. Yan po ang pwedeng tawagan. Or unlimited calls nationwide po, dial 1553. Kaya po, kumbaga, kung tingin natin, mukhang kailangan ko ng kausap pa. Nandyan po ang NCMH Crisis Hotline. Huwag nyo pong i-delay. Marami pong mga tao, dinidelay po nila. Meron pong isang nangyayari sa kanya. Sabi niya, naku, kapag bigla akong ninenervyos, talagang parang sasabog yung dibdib ko. May mga ganyan po na tao, mga health checkers, baka may kakilala kayo or baka kayo nakararanas nito. Yung bigla na lang parang pinagpapawisan kayo ng malamig, tapos namamanhid po yung inyong bibig, tapos yung kamay ninyo, daliri ninyo, parang hindi nyo magalaw, parang may sumasakal, parang may nakadagan sa dibdib, ang bilis ng tibok ng puso, lahat po yan sabay-sabay nangyayari, para pong doomsday, parang mawawala ka na. Meron po isang pasyente, ang ginagawa niya pag may ganyang tinatawag na panic attack, nako mga health checkers, pupunta siya sa CR, tapos maliligo siya doon, 30 minutes para lang daw mawala ang kanyang panic attack. Hindi po siya nagpapa-check up. Pero isang araw nung naranasan niya na bakit ganon, parang napapadala sa, tumawag na po siya sa mental health professional. At doon po niya nalaman na meron naman palang gamot para dito. Huwag po nating tiisin ang nervyos natin. Humingi po tayo ng tulong. At sa mga nakikinig po na kung may kakilala kayo na parang gustong saktan ng sarili, tumawag po kaagad sa crisis hotline at kayo po ay hindi nag-iisa. Nandyan po ang tulong para sa inyo. Napakaganda po na naibigay natin ang NCMH 24/7 Crisis Hotline, Professor Mike, sa ating mga nakikinig at nanonood. Huwag po nating ipagpaliban, no? Yan po ay libre at 24/7 available para sa ating lahat. Prof. Mike, balikan ko lang ng konti kasi kanina nabanggit po natin ito kapag po tayo ay irritable, ganyan. No? Ano po yung advice ninyo? Kasi minsan po may mga kasamahan tayong nagiging irritable nga, madalas mag-absent o minsan tulala pa. No? How can we respectfully approach and support a struggling coworker? Ganito po.
Siyempre, para po sa lahat ng mga health checker natin, ang una po natin gagamitin ay ang ating, tandaan po mabuti, number 1, gamitin po ang ating mata. So, gamitin ang mata, alamin po kung ano pong nangyayari sa ating paligid. Ngayon, after po natin gamitin ang mata, lapitan natin yung tao at gamitin naman natin ang ating bibig. Ganun pala yun. Mata muna tapos bibig. Yung mata po natin, yan po ay nag-o-observe. Yung bibig po natin, yan po ang magsasabi dun sa tao. Ano pong sasabihin nyo sa tao? Di yung nakita po natin, alam mo, nakita ko na malungkot ka. Alam mo, nakita ko na hindi ka na sumasabay sa amin. Alam mo, nakita ko na iyak ka ng iyak kanina. Alam mo, nakita ko na sumisigaw ka kanina na parang walang kontrol. So, mga health checkers, ganun po ang simula. Nakita ko. Mata po ang gamitin natin. Pero hindi po yan matatapos sa mata. Dahil pag nakita nyo lang at hindi po natin ginamit ang bibig, sayang po yung opportunity na tumulong. So, diretso po, nakita ko na malungkot ka. Yun ang sasabihin natin. Ngayon, kung sabihin ng tao na, hindi, wala ito, talagang nung time na yun, ganun ang nangyari sa akin. Di okay lang po, at least nasabi po natin sa tao. Pero minsan, may mga tao po nasasabihin, minsan kasamahan ninyo sa trabaho, okay lang ako, ganyan sumagot. So, yun ang sasabihin sa inyo, wag po tayong magugulat kung sasabihin na, okay lang ako, okay lang po yun. At least alam po nila na kung okay man sila, at dumating yung pagkakataon na sila ay nalulungkot, nagagalit, alam nila na merong tao na handang tumulong sa kanila. At kayo yon. Kasi the fact na sinabi ninyo ang nakita ninyo tungkol sa kanya, ibig sabihin nagbibigay kayo ng pagpapahalaga sa tao at handa kayong maglaan ng oras. Ngayon, nako, mata pa lang yan. Tapos bibig. Paano pag sinabi ng tao na, nako, hindi talaga ako okay? Ano na po ang next na gagawin natin? Siyempre, mata, bibig, tenga. So, ang tenga na po ang gagamitin natin, mga health checkers. So, makikinig po tayo sa tao. O, sige, magkwento ka. Kung ba't ka nalulungkot, ba't ka nagagalit. Ngayon, siya nga pala, mga health checkers, hindi ko alam mga health checkers, kung ganito kayo. Yung nagsisimula pa na magkwento yung tao, dami-dami nyo ng pinapayo. Di ba may ganyan tayo? Na minsan, nakakaisang sentence pa lang, heto na po tayo, okay, alam mo, ganito gawin mo, ganyan gawin mo, ganyan gawin mo. Naku po, pag ganun po tayo, hindi na po magkukwento yung tao. Kaya mahalaga, yung tenga, hayaan nyo magkwento at hayaan nyo magsabi. Makinig po tayo ng taimtim, no? Sa kanyang mga sinasabi. Ganyan po ang ating approach, no? Tapos pag nalaman natin na talagang yun na, apektado na ang pang-araw-araw na pamumuhay, gustong saktan ng sarili or ibang tao, i-refer po natin sa mental health professional. Pag sinabing, dito sa kumpanya natin, meron tayong psychological services, ayoko. Minsan po kaya ayaw kasi akala nila ito ay hindi po confidential. Pero again po sa mga employers po, very important po yung confidentiality. Kaya ito po ang ating i-emphasize sa ating mga empleyado regarding yung kanilang mga mental health condition. At again, ito po ay protektado po ng Data Privacy Act, pati na rin po ng Mental Health Act. Napakaganda, Prof. Mike, kasi kami ay natuto, no? Ano ba yung dapat na approach? At maganda dahil napaka-practical, no? Gamitin ng mata, lapitan, at sabihin ng ating nakita, makinig. Naku, marami pong natamaan doon, Prof. Mike, na isang sentence pa lang. Napakadami na nating nasabi, no? So maganda na makinig lang muna, no? At i-refer ang ating mga kasamahan kung kinakailangan. Prof. Mike, ako po ay curious din. Is there a way for us to manage our work stress effectively? Ano po ba yung mga pwedeng gawin kung nararamdaman na natin na medyo aburido na ako sa aking trabaho? Nako, pag aburido na kayo, malamang na overwork na kayo. Kaya pag kayo'y pagod, magpahinga po tayo. Hindi naman po natin sinasabi na ang pahinga nyo ay napakahabang oras. Pero minsan, alam nyo po, mga health checkers, yung
10 minuto. Yan, 10 minuto hihinto ka lang, no? Pero syempre hihinto ka, iniisip mo pa rin, ligtas ba to na huminto ako sa ginagawa ko? Yung pagpapahinga, kailangan po natin yan, yung schedule. So, pag tayo po ay napapagod, ibig sabihin yung katawan natin, talagang sinasabi ng katawan natin, uy, overwork ka na. So, baka pwedeng meron kang boundaries or meron kang limit. Na tipong, kung pwede naman sa trabaho ninyo, kumbaga sasabihin mo, 6 p.m., hindi na ako mag-iisip ng tungkol sa trabaho. Ang iisipin ko, tungkol na doon sa aking personal life. 6 p.m., hindi na ako sasagot dito sa email. 6 p.m., asikasuhin ko na yung pamilya ko. Kasi ang kailangan po ay yung tinatawag na work-life balance. So, tingnan po natin, meron po ba kayong work-life balance o baka po kayo ay puro work at nang wala na po ang life ninyo. So, tingnan po natin yung ganong area. And para po tayo po ay pag nagkaroon tayo ng rest, edi meron na naman tayong energy. Naku, napakahalaga po ng pagtulog. Alam ko po, meron tayong mga health checkers na parang nag-iisip siguro po kayo kung gaano ba kahaba ang tulog na nakakatulong. Ito po ang tatandaan natin. Meron po tayong tinatawag na power nap. So, alam ko marami po sa inyo, mga health checkers, na talagang naghahanap ng pagkakataon. Naku, kailangan matulog ako kahit tanghali. Maganda kaya yon? Maganda po yon. Kapag kayo po ay nakatulog ng mga 20 to 30 minutes, yung memory po ninyo ay nagiging maayos. Again, sa mga health checkers, 20 to 30 minutes na tulog, yan, power nap yan dahil yung memory nyo maaayos. Ngayon, kapag kayo po ay umabot ng 60 minutes, hindi lang po memory. Ang nakaka-recover po pag 60 minutes yung physical na pangangatawan. Kaya alam nyo po, hahabulin nyo yan. Halimbawa sinabi nyo, gusto ko maayos yung aking memory, yung aking yung brain. Edi matulog kayo ng 20 to 30 minutes. Gusto ko, pati yung katawan ko, may physical recovery talaga. Ayon po sa pag-aaral, 60 minutes. Ngayon po, kung kayo po, gusto nyo po na talagang yung inyong emotions, mas maganda ninyong ma-handle. Para po mas magandang ma-handle, minsan, kailangan po nating maabot yung 90 minutes. Yan. So, iba-iba po yon. Pag 20 to 30 minutes, yung memory po natin nag-i-improve. No? Kapag 60 minutes, dyan po nagsisimula ang recovery ng katawan. Kaya kung pagod na pagod yung katawan ninyo, magpahinga kayo. Baka 50 minutes, medyo naka-recover na yung katawan. Dahil masakit yung inyong mga kasukasuan sa pagtatrabaho. Ngayon, halimbawa naman, gusto mo pati yung emotions mo na a-address, medyo lampasan mo ng 1 oras. Yun po pala kung gaano kahalaga, Prof. Mike, no, yung rest, yung pag-balance ng ating work-life balance talaga na tinatawag, no. Prof. Mike, napakabilis po ng ating oras. Ano po ang inyong mensahe para po sa ating manggagawang patuloy na lumalaban kahit mabigat ang pinagdadaanan sa isip at damdamin at pati na rin sa mga employers na sumusuporta sa ating mga manggagawa? Oo nga, Teacher Ellie. Para sa mga employers, napakahalaga po ng open communication. Pakinggan po natin ang mga empleyado natin. Ang atin pong lugar kung saan nagtatrabaho, sa opisina, gawin natin to na lugar na punong-puno ng saya, inspirasyon, at syempre ng kalma. Kahit merong stress, hanapin natin ang mga pagkakataon na magkakaroon ng relaxation ang mga empleyado. Sa mga empleyado, ang stress po ay nandyan talaga at hindi ito mawawala. Ang mahalaga, marunong tayo mag-relax. Makinig ng music, manood ng movie, o kaya maglaro ng video game. Matulog, pero wag sa gitna ng trabaho. And hanapin po natin yung kahulugan ng ating ginagawa. Kahit gaano po kaliit ang ginagawa natin, ito po ay merong impact sa mga taong nakakasalamuha natin. Kumbaga, kapag nurse ka, doktor, hindi ka lang nandun sa charting o dun sa gamot. Kumbaga, tingnan natin na araw-araw meron kang nililigtas na tao. Sa mga nandun sa customer service, nako, yung ginagawa ninyo napakahalaga.
Kasi alam nyo naman ang tumatawag sa inyo, sa mga customer service, mga taong galit, mga taong irritable. Pero ano ang ginagawa ninyo? Malaki ang tulong na naibibigay nyo sa kanila. Sa mga magsasaka, sa mga palay, nako, kayo po ang bumubuhay sa mga tao sa pang-araw-araw na pagkain at pangangailangan. Yun pong ating mga seafarer na mga naglalahiyag. 90% po, 90% ng lahat ng mga commodities, kayo po ang dahilan kung bakit meron kaming mga medisina, meron kaming mga nagagamit dahil sa ginagawa ninyo. Para po sa mga teachers dito, nako, ang laki po ng impact ninyo sa ating mga kabataan at syempre sa ating future. Yung pong mga nasa tindahan, convenience store, yung mga taong nagpupunta dyan, ang laki-laki po ng impact ninyo. Dahil naghahanap sila, tapos nandito kayo lalapit. Pwedeng nasa convenience store or pwedeng nasa restaurant. Hindi kayo basta lang na, nagbibigay nito. Ang ginagawa po ninyo, kayo po ay nagbibigay ng saya sa mga tao para mahanap nila yung hinahanap nila. At minsan, kung kayo yung waiter, di ba nga, nabibigyan nyo ng napakagandang memory yung mga tao sa paligid ninyo. At dadalhin nila yan, yung sandali na yon na nandun kayo sa restaurant o sila ay nandun, habang buhay, pwedeng dalhin nila yung alaala na yon. Ang ibigay po natin sa ating trabaho ay yung positibo na emotion. At tingnan po natin ang ating mga ginagawa kung paano ito nagkakaroon ng kabuluhan sa mga taong nakikita natin. Para naman, sa gitna ng stress, meron pa rin tayong panlaban. Sa gitna ng negativity, ng anxiety, ng depression, malaking bagay po na bigyan natin ng saya, bigyan natin ng ligaya, bigyan natin ng pagtulong, pagmamalasakit at pagmamahal ang bawat tao na nakakasalamuha natin. Or pwedeng sa mga devices na tinitingnan natin sa mga nagko-computer, hindi lang kayo basta nagko-computer, pinapacilitate nyo po yung mga proseso na ine-engage ng mga tao. Kaya maraming salamat po sa lahat ng mga manggagawa natin dito sa ating bansa at pati na rin sa mga OFWs. Nako, napakalaki po ng role na ginagawa ninyo para sa ating bansa. Yung mga remittances, kaya po napakaganda ng ating ekonomiya. Kaya maraming salamat po sa mga manggagawa. Nandito man kayo sa Pilipinas o nasa ibang bansa, malaki po ang inyong naitutulong para sa ating pag-unlad. Maraming salamat po. Tunay na walang maliit na bagay sa kahit anumang trabaho. Maraming salamat po muli, Professor Michael U. Jimenez. Walang anuman, Teacher Ellie, at maraming salamat mga health checkers. At sa ating mga health checkers, tandaan po natin, ang kalusugan ng isip ay kasing halaga ng kalusugan ng katawan. Huwag po tayong matakot humingi ng tulong, makinig sa isa't isa, at lumikha ng mga espasyo sa trabaho na may malasakit at pag-unawa. Mga health checkers, tayo ay maging mapanuri. Mahalaga ang wastong impormasyon ukol sa kalusugan natin. Laging iisipin na ang wasto at tamang impormasyong pangkalusugan ay check na check. Tandaan, ating pangalagaan ang ating kalusugan sapagkat ang kalusugan ay ating kayamanan. At huwag kalimutang batiin araw-araw ang ating minamahal. Be kind, be safe, and stay healthy. Ako po si Teacher Ellie Campos Banayat, dito sa programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto, ang Health Check Plus sa DZRH. Check na check! Wellness tips sa Health Check Plus. Katawan, kagandahan, kagalingan, ating alagaan. Dito lang yan sa Wellness Tips sa Health Check Plus. Mga health checkers, tutok na sa Health Check Plus ang programang pinagkakatiwalaan ng mga eksperto. Kasama si Teacher Ellie Campos Banayat, ang ating pambansang health checker. Check na check! Health Check Plus, tuwing linggo, 1:00 hanggang 2:00 ng tanghali sa DZRH, Radio, TV, and YouTube.
at sa Health Check Plus Facebook and YouTube channel.